Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang pinakahihintay nating nagbabagang mga pasilip para sa paparating na chapter 1143 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang Holy Knights at dito'y kagat na pinagpatuloy ang huling eksena sa nakalipas na chapter kung saan sa pamamagitan nga ng Devil Fruit abilities ng mga Holy Knights ay bigla-bigla na lang nakatulog ang mga batang giants at naglakad papunta sa dalampasigan ng Warrior Spring na katapat ng kanilang eskwelahan. Dahil nga fam sa pangamba na may iba ng kumokontrol sa mga bata, ay sinubukan ng mga guro ng Walrus School na saklolohan ng kanilang mga estudyante. Yun nga lang ay sa tuwing tinatangka ng mga guro na sagipin ng mga bata, ay hindi talaga nila magawang malapitan ng mga ito dahil sa oras nga na subukan nilang hawakan upang mailigtas ang mga bata, ay bigla na lang silang inaatake ng matutulis na mga tinik. Malalaman natin dito fam na ang kakaibang pangyayari na to pala ay dahil sa Devil Fruit ability ni Saint Summers. At taliwas nga sa inaakala nating mga One Piece fans ay hindi pala talaga Nightmare Fruit ang tinataglay na espesyal na kakayahan ni Saint Summers, kundi Iba no Mi o Thorn Fruit na siya namang nagbibigay kakayahan sa user nito na makapagpalabas ng mga tinik mula sa kanyang mga target. Sa sitwasyon ngang to fam ay ang mga batang giants ang siyang napiling target ni Saint Summers at ang epekto ng Devil Fruit na to ay gumagana sa bawat pagkakataon na merong humawak sa napiling target ng user. Ang sino man ngang humawak sa target ay aatakihin ng mga matutulis na tinik at ang pinsala na tatanggapin ito ay nakadepende sa kung gaano nito kamahal ang nasabing target. Sa madaling salita fam ay kung mas malalim ang pagmamahal mo sa hinawakan mong target ng Iba no Mi user, ay mas matindi ang sakit at pinsala na iyong matatanggap. At dahil nga pinagmamalasakitan at minamahal ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa Walrus School, ay mas tumindi pa ang pinsala na kanilang tinanggap at sakit na kanilang naramdaman mula sa mga tinik na pinalabas ng Devil Fruit ability ni Saint Summers. At yan ang dahilan fam kung bakit hindi malapitan ng mga giants ang kanilang mga estudyante. Kasabay naman yan fam ay malalaman na rin natin ang revelasyon tungkol sa totoong kakayahan na tinataglay ni Saint Killingham. Kung nagkamali nga ang One Piece community sa kanilang naging prediction tungkol sa abilidad ni Saint Summers, ay tumama naman ang mga One Piece fans sa kanilang pag-aanalisa sa Devil Fruit ability ni Saint Killingham. At ito nga fam ay ang Kirin. Sa ngayon ay hindi pa 100% kumpirmado kung ang Devil Fruit na ito ba ay isang Ancient Zoan o isang Mythical Zoan. Subalit ang tanging magagarantiya lang natin sa puntong ito ay Ryu no Mi Kirin o Dragon Fruit Kirin talaga ang totoong Devil Fruit ni Saint Killingham. Dito fam ay malalaman din natin na ang Ryu no Mi Kirin pala ni Saint Killingham ang siyang responsable sa pagbibigay realidad sa mga bangungot ng mga batang giants. Sinabi nga dito na ang kakayahan pala talaga ng Ryu no Mi Model Kirin ay ang gawing realidad hindi lang ang mga bangungot, kundi pati na rin ang anumang nilalaman ng panaginip ng isang individual. Totoo pala fam yung sinabi ni Shamrock na kaya ng Holy Knights na gawing isang laro lang ang pagsakop ng world government sa Elbaf kung pagsasama-samahin nila ang kanilang mga tinataglay na Devil Fruit abilities. Katunayan nga niyan fam ay habang nagkakagulo na ngayon ng mga giants sa pagliligtas sa mga estudyante sa Walrus School, ay makikita natin kumakain lang ngayon ng mga miyembro ng Holy Knights sa kagubatan sa tabi ng eskwelahan. At ang nakakatawa pa dyan ay nalimutan nilang magdala ng pampalasa para sa kanilang mga pagkain. Kaya naman kagad na niisip ni Saint Summers ang isang garapon ng asin. Pagkatapos nga itong maisip ni Saint Summers ay saka naman siya pinatulog ng Devil Fruit ability ni Saint Killingham. At habang mahimbing na si Saint Summers,
ay doon naman kinuha ni Saint Killingham ang garapon ng asin mula sa panaginip ng matandang Holy Knight. Talaga naman palang hindi biro ang kakayahan ng Ryo-Ryonomi model kirin na ito ni Saint Killingham dahil para bang kapareho na rin ito ng isa sa mga special abilities ng Gear 5 ni Luffy na gawing realidad ang anumang bagay na mula sa imahinasyon lang. Katulad na lang fam nung biglang humugot ng goggles mula sa kanyang buhok si Luffy bago niya pinakawala ng kanyang Dawn Rocket na atake kay Rob Lucci. At nung bigla na lang nagkaroon ng baseball hat si Luffy kasama ang paintbrush na may pintura na kanya namang pinangkulay sa ginawa niyang baseball bat na siya niyang pinanghampas sa mga bola ng lason pabalik kay Saint Saturn at sa mga kasamahan nitong Gorosei. O diba fam, talagang medyo may pagkakapareho ang mga abilidad na ito ni na Luffy at Saint Killingham na gawing realidad ang isang bagay na nagmula lang sa isang imahinasyon o panaginip. Kaya naman dahil dyan fam, may mataas na ngayon ang tsansa na isang ang mythical Zoan ang Ryo-Ryonomi model ka rin ni Saint Killingham at hindi isang ancient Zoan lang. Pagkatapos naman yan fam, may lumipat na ang eksena sa mas nakakapanabik na bahagi ng chapter. Walang iba kundi sa Underworld, kung saan nagsimula nang magwala si Prince Loki. Matapos ngang gamitin ni Prince Loki ang Ragnir upang magpakawala ng isang malakas na kidlat sa Elbaf, ay nagdesisyon naman si Luffy na kailangan na niyang gumawa ng aksyon. Dito fa, may si Luffy naman ang siyang umatake sa Cursed Prince. Subalit hindi tulad sa malakas na atake na ginawa ni Prince Loki, ay mahinang suntok lang ang pinakawala ng ating bida. Nakakabigla naman fam na sa kabila nga ng mahinang atake na to, ay nagawa pa din ni Luffy na mapabagsak ang Cursed Prince at sa dulo ay tuluyan na itong nawala ng malay. Pagkatapos namang mahimatay ni Prince Loki ay pinaliwanag ni Zoro na nasa bingit na raw ng kamatayan ng Cursed Prince. Kaya naman kahit isang mahinang atake lang ang tumama dito, ay madali lang itong napatumba. Grabe fam! Akala pa naman nating lahat ay isang matinding bakbakan na ang magaganap sa pagitan ni Prince Loki at ng monster trio ng Straw Hats. Subalit kabaliktaran pala nito ang ating masasaksihan. Nasa isang mahinang suntok nga lang ay tulog na kagad ang kinatatakutan ng buong kaharian ng Elbaf. Pero hindi na rin yan katakataka fam. Dahil matindi-tindi ring pinsalang tinanggap ni Prince Loki mula sa Holy Knight na si Ganko at halos ibuhos na nga nito ang kanyang lakas dahil sa sobrang pagkainis sa ginawa sa kanilang panginsulto ng Cursed Prince. Sa sobrang tindi nga ng sunod-sunod na pag-atake ni Ganko kay Prince Loki, ay ang commander pa mismo ng Holy Knight na si Figureland Shamrock ang siyang pumigil sa kanya dahil baka matuluyan na nga ang Cursed Prince bago pa man nila ito mapapayag na sumali sa kanilang grupo. Yun nga lang fam, ay naging ganun na rin nga ang ending dahil pagkatapos nga ng panggugulpi ni Ganko kay Prince Loki, ay si Shamrock naman ang nagpakawala ng matinding atake kung saan isang mythical Zoan na espada ang kanyang ginamit upang makapagdulot ng nakamamatay na sugat sa Cursed Prince. At dahil nga dyan fam, ay mukhang hindi na muna matutuloy ang matinding salpukan sa pagitan ni Prince Loki at ng Straw Hat Monster Trio na sina Luffy, Zoro at Sanji. Sa pagpapatuloy naman ng mga patikim natin para sa paparating na chapter, ay kagad na nakiusap si Luffy sa manggagamot ng New Giant Warrior Pirates na si Gerd na gamutin ang mga sugat ni Prince Loki. Subalit katulad nga ng inaasahan ay tumanggi sa umpisa si Gerd. Pero sa dulo fam ay nagawa na rin niyang mapapayag si Luffy kaya inumpisahan na niyang gamutin ang Cursed Prince. Pagkatapos naman yan fam ay bigla na lang nagsimula ang isang flashback kung saan makikita natin ang nakaraan ng magkapatid na sina Prince Loki at Hyrodin. Dito'y masasaksihan natin ang ginagawang pambubuli ng Cursed Prince kay Hyrodin nung maliit pa lang sila. Malalaman nga natin dito fam na mula pala sa kanilang pagkabata ay binubuli na talaga ni Prince Loki si Hyrodin at bukod pa dyan ay hindi talaga maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Pagkatapos naman ng flashback na yan fam ay sinabi ni Hyrodin na gusto niyang maghigante sa Cursed Prince dahil sa ginawa nitong pagkitil sa buhay ng kanilang ama na si King Harald. Bago naman matapos ang chapter ay bigla na lang nagising si Prince Loki.
At tinanong si Hyro din kung iniisip raw ba talaga nito na pinaslang niya ang kanilang ama nang dahil lang sa gusto niya itong gawin. Pagkatapos nga itong may tanong ng Cursed Prince ay meron naman siyang isang napaka-interesanteng bagay na sinabi. Dito may binanggit na Prince Loki na alam niyang kahit si Iroh din mismo ay hindi naniniwala na magagawa niyang basta-basta na lamang tapusin ang buhay ng kanilang ama nang dahil lang sa kanyang kagustuhan. Grabe ibig sabihin niya na meron din palang nalalaman si Hyro din tungkol sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ni King Harald. At dahil nga dyan ay maraming fans ang maaring umasa na magkatotoo nga ang popular na teorya sa One Piece community na na-frame up lang ang Cursed Prince at hindi talaga siya ang pumatay sa kanilang ama. Subalit kung pagbabatayan nga natin ang naging pahayag ni Prince Loki sa dulong bahagi ng chapter na to, ay maintindihan natin na siya talaga ang mismong tumapos sa buhay ni King Harald. Yun nga lang ay hindi niya ito ginawa dahil gusto niya lang, kundi meron talagang mahalagang dahilan na hindi pa nire-reveal sa atin ni Oda. Base dyan may mas malaki na ang posibilidad na tinraidor nga talaga ni King Harald ang kaharian ng Elbaf at ang mga mamamayan nito. Dahil kung matatandaan natin ang eksenang to sa chapter 1140, ay tinanong ni Saint Summers si Shamrock kung ano raw ba ang ginagawa nito sa isang bansa na hindi kasapi ng world government. Dito ay may pahabol pang katanungan si Saint Summers na sinasabing nasa Elbaf raw ba ngayon si Shamrock dahil binibisita nito ang puntod ni King Harald. O diba bakit naman bibisitahin ng isang celestial dragon na may mataas na posisyon ang isang hari na wala naman sa ilalim ng kapangyarihan ng world government? Lalo na dito lang katatapos na Egghead Arc ay sinabi ng mismong dating Gorosei na si Saint Saturn na malaki pa ang atraso ng lahi ng mga giants sa mga celestial dragons. Yan kaya ang dahilan kung bakit pinatupad ni King Harald na itigil ang pagsasanay sa mga batang giants upang maging mandirigma ang mga ito? Isa lang kayang pagbabalat kayo ang inisyatibo ni King Harald na gawing mapayapang bansa ang Elbaf? At ang totoo talaga ay pinapahina niya ang Warland nang sa gayon ay mas madali itong masakop ng world government. Kayo ano sa tingin nyo? Nakipagkasundo nga kaya si King Harald sa kampo ni Imsama upang ipagkanulo ang Elbaf kapalit ng kanyang pagkakahirang bilang isang celestial dragon? Hindi kaya si King Harald ang unang giant na nirecruit ng world government upang mapabilang sa grupo ng Holy Knights, kagaya ng pagre-recruit ni na Shamrock kay Prince Loki. Yun nga lang ay di tulad ni King Harald ay nanindigan ng Cursed Prince at buong pusong tinanggihan ng alok ng Holy Knights. Kaya siguro ganun na lang ang pandidiri ni Prince Loki sa mga Celestial Dragons. At sinabi pa nga nito na mas masahol pa sa pagiging isang basura ang mahirang bilang isa sa kanila. Kaya ba ito nasabi ng Cursed Prince ay dahil nalaman niya ang ginawang pagtatridor ni King Harald sa Elbaf, kung saan pinagpalit nito ang buong kaharian upang mahirang siya bilang isang celestial dragon? Kaya siguro naisip ni Saint Summers na nasa Elbaf ngayon si Shamrock dahil sa binisita nito ang puntod ng isa sa kanilang mga kasamang Holy Knights at yun na nga ay si King Harald. Hindi ba't sobrang tumutugma talaga ang mga bagay na yan, Pero kayo ba, ano sa palagay nyo? Kung totoo ngang pinaslang ni Prince Loki si King Harald dahil sa pagtatridor nito sa Elbaf, ay mangangahulugan na hindi pala talaga kalaban ng Cursed Prince at baka makatulong pa siya ni na Luffy sa paglaban nila sa Holy Knights. Kung ganon ay sino naman kaya ang makakaharap ni Luffy sa Elbaf ngayong mukhang magiging kakampi na nila si Prince Loki? Babalik pa kaya si Shamrock sa Warland bago matapos ang Elbaf Arc? Bukod pa dyan ay sino-sino pa kaya ang mga natitirang member ng Holy Knights at gaano kaya sila kalakas? Grabe sobrang dami pa ng mga exciting na tagpo ang dapat nating abangan sa hinaharap ng kwento. At ang mas nakakapanabik pa dyan ay walang break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya naman asahan natin ang chapter 1144 ay lalabas ng March 28 Friday para sa fan translation at March 31 Monday naman para sa official release. Paki-comment na lang din pala dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo tungkol sa hype na chapter na to.
Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!